Dating Executive Secretary Lucas Bersamin at dating Budget Secretary Amenah Pangandaman, makakasuhan na nga ba kaugnay sa kanilang pagkakadawit sa mga issue ng flood control projects, katuwang sa patiserbisyo at pagbabalita mula sa PRTV News. Mari Ocampo, Mari. Pinag-aaralan nga ng Office of the Ombudsman kung kakasuhan sina dating Executive Secretary Lucas Bersamin at dating Budget Secretary Amenah Pangandaman. Ibinahagi nga ni Ombudsman Boying Remulla sa ika-10 Pilipinas Press Conference na under investigation ang status ng dalawang dating miyembro ng Gabinete ng Pangulo. Ito nga ay kaugnay sa pagbubunyag sa Senado kung saan sinabi ni Senator Panfilo Lacson na sumulap si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagkakasangkot umano ng dalawa sa illegal budget insertions. Under investigation. Ano po yung mga under investigation? Yan. Habang nagpapatuloy naman ang proseso, iginiit ng Ombudsman na mananatili silang independent at hindi mababahiran ng politika habang tinitimbang ang mga dokumento at testimonya. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News para sa TZMM. Mari. Yes, Sandro. Teka lang. Bakit ang tipid? Bakit matipid yung naging tugon ni Ombudsman Boying Remulla? Baka yung pagkakaputol. May kasunod pa. Hindi, maiksi talaga. Nakita ko yung buong video eh. Oo. Bakit kaya maiksi? Oo, Sandro. Very matipid lang din ang naging tugon ni Ombudsman Remulla kanina sa ambush interview nga after ng kanyang speech dito sa 10th Pilipinas Conference sa Makati. Pero bukod naman dun kasi, bago pa itong press conference, nakipag-usap na rin siya sa Senate reporters, di ba? Doon sa Senado. Nasabog na Mari, siya doon kasi. Nasabog ka siya Mari, doon. wala ba nakapagtanong? Sabi nga, hindi nga binibigyan ng weight, no? Yung naging pahayag ni Zaldico sa kanyang mga vlog. Vlog, ha? Vlogger naman na siya. Vlogger. Kasi nga, hindi nga binibigyan ng weight. Una kasi, hindi naman siya sworn affidavit. So bakit, di ba, yun ba yung basihan ng sinasabing posibleng makasuhan yung sila Bersamin at Pangandaman? Di ba dapat intayin muna natin maging sworn affidavit yon kung totoo yung mga sinasabi niya? Tama ka dyan, Man. Kaya ngayon nga yung gusto natin sanang masagot pa ni Ombudsman sa mga susunod nga na makakasama natin siya at makakaharap siya sa atin dahil napakarami pa ring tanong, no, lalo na at tinanggap nga itong kay Guteza or kino-consider yung kay Guteza. Meanwhile, ito namang kay Ko, hindi naman daw sworn, so hindi siya pinapansin ng opisina ng Ombudsman. Mahalagang tanong yan, Mari, Maan, kasi nitong mga nakaraang araw sa plenaryo ng Senado habang tinatalakay nga yung panukalang pambansang budget sa 2026, tumayo si Senador Ping Lacson. Sinabi niya na merong handwritten note si DPWH Undersecretary Bernardo na lumiham siya kay Pangulong Marcos na yun yung basihan doon sa naging pagpapasya nga, kaya may mga nagbitiw. Pero ang tanong, sworn affidavit din ba yun, di ba? Oo. Ano ba yun? Legal ba yun? Yung kasi parang klase? hearsay pa yun, di ba? Ganun pa, di ba? So, yun din ba yung naging konsiderasyon? Kaya tila parang bumilis itong mga ihinain na reklamo, di ba? Hindi, tinatanong lang namin sa iyo, Mari, yung pananaw. Kasi alam ko, hindi mo rin masasagutin dahil yun nga yung tanong. Hindi, kasi baka lang, baka kasi napag-usapan sa presscon, na itanong at nasagot ni Ombudsman Remulla, di ba? Mari, hello? Iniwan na tayo ni Mari. Baka nag-nosebleed. Kasi sabi niya, alam niyo palang hindi ko alam, tatanong niyo pa sa akin. Pero yun nga, alam mo, para din sa mga nakikinig sa atin, kasi yun nga yung tanong yun yung tanong ngayon. Ano yung naging basihan nitong mga inihaing reklamo? Oo. Diba? Kasi nga, di ba, ang palasyo na rin ang may sabi, hindi natin kinikilala. No? Yung mga statement nga, bawa lang ni Ko. Di ba? So, bakit magiging parang yun ang naging dahilan. At saka diba? parang bumilis pa. Oo, bumilis. Ang bilis ng mga pangyayari. Agad-agad. Diba? O yan, sige nga, maraming salamat. Ako, siya, si Mari Ocampo. Okay, thank you. Ito, next.